Magandang araw sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome po sa Munting Tinig Channel. Ako po ang inyong lingkod, ang Munting Tinig ng Ordinaryong Filipino. So pag-usapan natin si Sara Duterte. Wala naman tayong ibang pag-usapan sa channel na ito, kundi yung ipaliwanag sa taong bayan na dapat hindi na si Sara Duterte bigyan ng pagkakataon na mamuno sa kahit anumang posisyon sa gobyerno. Sapagkat, yun nga, naharap po siya sa kasong impeachment. Malaking dagok sa ating bansa kapag itong si Sara ay makalusot at mabigyan ng pagkakataon na mamuno. So bakit natin ito sinasabi? Dahil unang-una, napaka-delicate ang mga kasong isinampa. Kahit hindi sa impeachment, kundi kahit nga doon sa ombudsman. Dahil mayroon pong mga technical malversation of funds, meron pong culpable violation sa Constitution, betrayal of public trust, plunder, okay? Corrupt and Graft Practices Act, at maliwanag naman na isinampa yun kay Sara Duterte. So yung mga kasong isinampa kay Sara Duterte, walang pinagkaiba sa mga nakulong, lalong-lalo na sa mga sangkot sa flood control. Okay, and syempre, ang taong bayan, dinidemand na dapat si Sara ay managot, hindi lamang sa impeachment. Kasi pag ikaw ay isang impeachable official, pag na-impeach ka, ang parusa mo lang is perpetual disqualification to hold a public office. Walang kulong ang pinapataw sa mga na-impeach na mga impeachable official. So what we're trying to say is that sana habang gumugulong ang impeachment proceeding at habang gugulong ang impeachment trial, kasi sigurado naman talaga tayo doon kung walang magbabago, 53 na ang member ng Justice Committee bumoto na ang dalawang impeachment complaint na isinampa kay Sara ay may probable cause, may sapat na dahilan para ipagpatuloy ang usaping impeachment sa plenaryo at malamang makakaabot po ng Senado. Kasi ang gagawin lang naman po May 4, 2026 ng Justice Committee is to what we call this, approve the committee report and endorse the committee report to the plenary subject to be voted upon to reach the threshold na maaaring mag-proceed ang impeachment complaint or article of impeachment sa Senado. Ang ginagpunto ko lang dito, sana nga si Sara Duterte palabasan na ito ng whole departure order. Dapat hindi na ito makalabas ng bansa. Kahit na ayaw niyang sumipot sa mga pandinig. Pero sinasabi man ng kampo ni Sara Duterte na sagutin nila yung impeachment complaint doon sa proper forum, at yung proper forum na sinasabi nila ay ang Senado. Pero sana maisipan ng ating otoridad para po hindi na po labas-pasok itong si Sara Duterte sa bansa. Dapat talian na ito ng whole departure order. Tapos dapat i-freeze na itong kanilang mga assets. Correct? Kasi questionably, ayaw niya mang aminin. Hindi niya man dininay. Correct? Hindi niya inamin, hindi niya dininay na meron silang perang pumasok na ganong kahalaga ayon po sa testimonya ni former Senator Trillanes, and that was confirmed by AMLAC, no? In a previous impeachment hearing dyan po sa Justice Committee sa House of Representatives. Di ba mas maganda sana, mga kamunting tinig, kung habang naghihintay tayo ng
impeachment trial, dapat lalabasan na ng whole departure order si Sara Duterte. Ang tanong, paano kaya tatanggapin ng mga Duterte diehard supporters kapag halimbawa lumabas ang whole departure order at saka warrant of arrest? Kasi alam nyo, pending ang kaso ngayon ni Sara Duterte before the Ombudsman, and that was being filed by former Senator Trillanes. At yung mga kaso, malamang kapag matapos na ang review at ang pag-imbestiga ng Ombudsman, maaaring lalabas ang warrant of arrest katulad po ng ibang mga sangkot sa magkahalintulad din na kaso, okay, kay Sara Duterte. So abangan natin kung ano ang mangyayari. That's the reason why we call the attention of the Ombudsman what happened to the complaint of former Senator Trillanes before your office. Iyon ang hinihintay ng taong bayan, no? Sa Ombudsman, galaw-galaw din kayo dyan, sir, para at least, di ba? So anong pinailan din si Sara Duterte ng kaso tungkol sa mga grave threats niya laban po sa presidente, sa first couple, and syempre kay Martin Romualdez, yung former Speaker of the House, na kung saan napakadelikado. Kasi parang parang siya lang ata yung sitting vice president na gustong patayin ang presidente kung ano ang mangyari sa kanya. So di ba mga kababayan, di ba napakaganda ng development sa justice system natin kung habang hinihintay ang conviction or acquittal na desisyon ng impeachment court, okay, if matransmit ang article of impeachment from the House of Representatives to the Senate, disiplinahin na itong si Sara Duterte kasi napakalaking insulto yung mga ginagawa. Habang nagkakaroon ng impeachment hearing, siya po ay nag-aliwaliw, nag-cutting ribbon or nag-ribbon cutting. So ano bang maisportante? Ang cutting of the ribbon or ang accountability mo doon sa mga inaakusa sa'yo? Na ang dapat mo lang namang gawin ay ang dumalo, sagutin ang mga dapat sagutin, at pwede mo namang i-deny kung hindi totoo ang mga itatanong sa'yo. Where in fact, that is what we call confirmatory or clarificatory, hindi naman pinuprove. Actually, malinaw po na ang House of Representatives ay hindi po hinuhusgahan ang Vice Presidente. So sa punto na inalalahad ko sa inyo, mga kamunting tinig, i-imagine natin kung ano ba ang magiging reaksyon ng kampo ni Sara. Ito hypothetical, ito ay kumbaga analysis lang naman, at saka mayroon pong tinatawag na assumption. What will happen to the camp? What will be the reaction of Sara Duterte's camp? Mga abogado ni Sara, and syempre, ano kaya magiging reaction ng mga Duterte diehard supporters kapag habang hinihintay ang impeachment trial sa Senado, bigla na lang po magkaroon ng whole departure order si Sara Duterte. Kasi nagawa niya pa eh. Tandaan, mabigat ang impeachment complaint. So parang binabaliwala lang ni Sara Duterte. O sa bagay, spoiled brat. Pero dapat disiplinahin. Kasi bilyon-bilyon ang pumapasok sa pondo, sa kanilang bangko. Now, hindi naman sila nagde-declared ng deposit at saka cash on hand. At hindi naman nag-reflect sa kanilang statement assets, liabilities, and net worth. At hindi pa alam kung ano ang nilalaman ng kanilang income tax return dahil nga hindi pa po nabuksan ang mahiwagang box presented by the Bureau of Internal Revenue. So mga kamunting tinig, ito po ang ninanais natin na mangyari. Na sana bumilis-bilis ang pag-imbestiga at pag-review ng kasong isinampa dyan po sa Ombudsman, sa korte, para pwede nang labasan ng warrant of arrest or pwede nang labasan ng whole departure order. Kasi paano pala yan kung halimbawa aalis si Sara Duterte sa ibang bansa, o pagkatapos hindi na bumalik
mag-apply ng political asylum, o di mamaruan na naman. Kasi yun ang kanilang yun ang kanilang style. Tingnan mo yung kanilang mga kaalyado. Pag nasukol, criticize sa gobyerno destructively. Kapag nasukol sila, pupunta sila sa ibang bansa, doon sila magyayaw-yaw, at doon sila magsisik ng political asylum as if na inaapi sila dito under Marcos administration, which is the truth of the matter is hindi. Correct? So dapat ito lang po ang atin. Tanong lang natin ito ha. Usap-usap lang naman tayo. Ano kaya ang posibleng magiging reaksyon ng mga Duterte diehard supporter kung halimbawa lumabas ang warrant of arrest kay Sara Duterte due to what? Investigation of what they call the ombudsman, because there is what they call a pending case before the ombudsman filed by a different leaders of our society, and of course, partner with former Senator Trillanes. Kaya baka naman ombudsman, bilis-bilisan nyo naman sana yung inyong galaw. Kasi nakikita na yung tao yung momentum O si Martin Romualdez, ginlabasan ng whole departure order. O itong si Chis Escudero, mayroon pong pending na kaso at iba pang mga sangkot ng mga personalidad sa flood control, budget insertion. So dapat ganun din ang trato kay Sara Duterte. Dapat siya din po ay hindi palalabasin ng bansa. Kasi sa gitna ng impeachment trial, magpapaalam, sa gitna ng impeachment proceeding or hearing, magpapaalam, pupunta ng ibang bansa na hindi naman official ang kanyang function doon. So ang tanong ng taong bayan, anong gagawin niya doon? Sa mga bansa na pupuntahan niya, anong inaasikaso niya doon? At abangan natin kung lalabas ba talaga ang whole departure order, ang warrant of arrest, etc., etc. So hanggang dyan lang tayo. Maraming salamat. Ito ang inyong lingkod, ang Munting Tinig. So please, don't forget to share, like, and subscribe. Salamat. Have a nice day. And God bless everyone. Mabuhay po tayo ng mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas.